Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Ayun mga kababayan, finally po, nagsalita na po, pumalag na si PBBM at tama po yung ginagawa ng ating Pangulo. Thank you Mr. President dahil ikaw ay nagsasalita na at ito ay naniniwala ako na aaksyonan mo dahil hindi po ito biro, no? Hindi ito biro, hindi lamang ito banta sa kanya, sa kanyang pamilya, kundi sa buong Pilipinas. Ito po ay national security concern. Mga kababayan, ako po yung nagpapasalamat dahil nagsasalita na po ang ating Pangulo at pumapalag na. Sana po yung magtuloy-tuloy ito. Natutuwa ako na in-emphasize niya yung rule of law, yung pagsunod sa batas, at in-emphasize niya na kung yung mga bagay-bagay na tinatanong ay sinasagot lamang, hindi na po sana humantong sa ganitong drama, no? Narinig niyo naman yung mga in-emphasize niya, nabanggit pa nga po niya doon yung chichirya, no? At talaga namang ako'y natutuwa dahil matagal ko na pong iniintay to. Matagal na, siguro kayo din, iniintay nyo to na matagal na nating iniintay na magsalita ka naman, Mr. President. And ito na nga po, finally, nagsalita na siya. Sinabi niya na habang busy siya sa pamamahala, hindi rin naman niya papalampasin ang mga ganitong bagay na talaga ng mga bansa po natin ang nalalagay sa alanganin kung ito po ay palalampasin. Ano? So mga kababayan, ako po ay sumusuporta sa pahayag na iyan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahit po ako'y kakamping, sinusuportahan ko po siya dyan dahil siya po ang presidente at kapag po may nangyaring hindi maganda sa kanya at sa kanyang mahal sa buhay, bansa po ang maapektuhan, maaari po tayong magkagulo. Seryoso po iyan. Kaya nga po, pinick up ng international media, ng international community dahil seryoso po ang bagay na yan. Kumpara sa mga ibang grupo dyan ay biro-biro lang yan, at strategiya daw, chess master, master tactician, para po sa aming maraming Pilipino, seryosong bagay yan. At natutuwa ako dahil ito po ay sineseryoso at naniniwala ako na aaksyonan ng ating Pangulo. No?
natutuwa ako, alam ng Pangulo, no, kahit siya, alam niya, bakit nga naman hindi na lamang sagutin nang wala na sanang drama, no? Rule of law, pagsunod sa batas, at ipaalam lang sa mga Pilipino ang tama at totoo. So masaya po ako dyan sa pahayag ng Pangulo na yan at natutuwa ako dahil siya ay nakikita ko na kahit paano palaban or pumapalag na at talaga namang naglaan siya ng oras, no. Alam natin, ano, dati nga sinasabi ko, hayaan nyo na lang, Mr. President, huwag nyo na lang patulan at mag-focus ka na lang sa aming mga Pilipino, yung trabaho mo at yung iyong pamamahala sa bansa at tutulungan ka namin. Pero syempre ibang usapan na to eh. Sobrang seryoso na to at hindi ito first time na nangyari. Pangalawang beses na ito. Ang sabi pa niya, ito pa yung narinig ko galing sa kanya na ikinatuwa ko na in-emphasize niya talaga kung ang Pangulo ng Pilipinas ay napapagbantaan. Ano. Ito po yung pagkakaunawa ko. Kung ang Pangulo ng Pilipinas ay napapagbantaan, paano pa ang mga ordinaryong Pilipino kagaya natin? Natutuwa ako at in-emphasize niya yun at alam niya ang bagay na yun. Ano? So, maraming salamat, Mr. President, dahil ikaw ay nagsalita na. Matagal na naming iniintayan kaming mga Pilipino. At sana magtuloy-tuloy itong ating pagiging palaban at pumapalag para maramdaman naman ng mga taong wala nang humpay sa pambabastos, pagbabalahura at paggawa ng mga kwentong hindi totoo, fake news, para maramdaman naman nila na tayo ay lalaban, papalag sa mali at hindi tama na may malaking negatibong epekto sa bansa natin at sa ating mga Pilipino. So yun lamang mga kababayan, kayo po, ano pong masasabi nyo sa naging pahayag ng Pangulo? Ilagay nyo lang sa comment section below at huwag nyo kalimutang ilike ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.